Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. Oho. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Oho. Oho. Ako'y sasama ng Matiwasay. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayaring ito. Pero, Ito yung problemang nilikha nung napakalaking pagnanakaw na yun. Oho. Dinidescribe nga natin dyan maaring yung pagnanakaw na yun magiging kandidato na sa Guinness Book of World Records ang pinakamalaking ano? Oho. Bakit ka mo? Sa nature lang ng nakawan din, no? Hindi karaniwang magnanakaw Oho. Ang magnanakaw, yung pa namang mga taong binigyan ng mandato na maglingkod para sa kanila. Oho. Tingnan mo na lang, tiwala ang binigay ng mamamayang Pilipino sa kanila Oho. na sila'y paglingkuran. Binoto sila. Pagkatapos sila yung nagnakaw, imbenta sila ang Oho. maglingkod. Ang karaniwang magnanakaw, paulit-ulit nating sinasabi, paiwas yan Saka sa gabi yan. Ayaw siguro. magpakilala. Oo, nakatay pa mukha Nakamaskara. Lahat ng maskara gagamitin niya para lang walang mapagkakakilanlan sa kanya. Para hindi siya makilala. Di ba? Opo, opo. Sa gabi, gumagamit siya ng dilim para sa ganon ay, yun nga, makaiwas siya. May kubli niya yung kanyang sarili. May Opo. kubli ang kanyang sarili. Pero itong mga nagnakaw, tanghaling tapat dyan. Broad daylight, tanghali tama kayo. Walang maskara. Ganon ka, paano natin i-describe? Ganun ka lakas ang loob nila. Mabuti pa po yung tanghali sen, naging tapat Sila, hindi sila naging tapat no? Ay, nako. Ngayon, kung walang magpapasya sa kanila na, simulan na natin ang pagtatrabaho. Oho. Yun ang simula na sana ang makita ng taong bayan. Oho. Kasi ang problema na kinasasangkutan natin, napakalaki ng kaugnayan dito. Nawalan na ng tiwala ang taong bayan ng dahil dito. Nawalan ng tiwala pati yung mga kapital, pati investor, lahat. Opo. Bumagsak ang ekonomiya dahil doon. Bakit hindi yun ang unahin mo? Mukhang ang direksyon na po nila ngayon, sen, pasensya na kayo, ito obserbasyon ng iba, maging sa social media, mukhang ipinofocus daw nila ngayon ang atensyon sa impeachment yata. Ano, ha? Well, yun lang naman ang napansin ng iba. Pero mukhang iniiwasan nila itong direksyon ng flood control. Sen. Siguro, dito nga sila nagagalit sa akin dyan dahil ang ginagawa ko lang naman ay para to pa rin natin, yung tungkulin natin. Oho. Nahirang akong Blue Ribbon Committee chairman noon. At nung bago ko simulan naman yun, ako ay nakipagkita sa Pangulo. Opo. At ako nga ay kanyang binigyan pa ng lakas ng loob at binigyan niya ako ng USB na magagamit para umpisahan lahat ito Totoo po, totoo. Ngayon, lahat nun ay nangyari sa aking palagay na meron siyang basbas doon sa gagawin ko. Oho. O ngayon, lahat ng mga apektado, lahat ng mga lumilitaw na may kinalaman sa malawakang pagnanakaw na yan ay gumagawa ng paraan para usigin ako ngayon. Oho. So, ang ginagawa ko naman ay para sa ikalulutas ng problemang ito. Bakit ngayon ako pa ngayon ang ginawa nila ng isang kasong inimbento nila Nako. para sa ganon, matigil ko na itong ginagawa ko. Mukhang iba po ang naging sitwasyon kong, Sen, dahil ito po yung ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ng beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw May security issue. At nandun pauwiin ang aming makawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana, na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sa katuparan. natuloy yun Opo. dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ng Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na
gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3, Opo. na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa, dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuluyang naituloy. Oo. Ang halip, sa halip ay pinagtyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules, sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Oho. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang arestuhin din. Yun na nga po. Oho. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. Oho. So ito'y naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako'y sasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Oho. Oho. Ako'y sasama ng Matiwasay. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, ano, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos, ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, pabuya opo. o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalaban ko na yung liderato ng Congress noong panahon na yun, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, huwag ko na mangako. Oo, ang totoo niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Oho, Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Oho, oho. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede nang alisin niya. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance tinanggal din nila. Yes po, So sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong Mga ninyo sa akin? pabor, Wala eh. So yun ang kinakapit nila, pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Oho. Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kung saan nila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan Oho. yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi
maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro Oo nga po mag-participate pala, ako oo, kahit party membro. pa rin kayo ng Kung ano. sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Oho, Pero oho. palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Oho. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Oho. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan.